Up to 33% taas pension ng SSS tuloy-tuloy hanggang 2027. Mga kasosyo at kanegosyo, may magandang balita para sa ating mga pensioners. Simula September 2025, magpapatupad ang Social Security System ng Historic Pension Reform Program na magbibigay ng structured pension increase hanggang 2027. Ano ang ibig sabihin nito? Alinsunod sa Social Security Act of 2018 at na-approve ng Social Security Council noong July 11, 2025. May tatlong principles na sinusunod ang programang ito. Una, inclusive benefits adjustments para maiangat lahat ng pensioners. Pangalawa, recovery from inflation para maprotektahan ang purchasing power. Pangatlo, promotion of working saving and investing ayon sa Republic Act 11199. Siyempre, malayo pa tayo sa level ng mga developed countries gaya ng Spain. Pero good step na ito in the right direction. Kaya nga lagi kong pinopromote ang tatlong pillars ng Social Security: SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pera natin yan, kaya dapat suportahan, hindi sukuan. Gaano kalaki ang increase? Para sa mga retirement at disability pensioners, plus 10% this September 2025, another 10% sa 2026, at 10% ulit sa 2027. Para sa mga death or survivor pensions, plus 5% ngayong 2025, dagdag 5% sa 2026 at another 5% sa 2027. Take note, ang mga increase na yan ay compounded at ang pinakmaganda, walang dagdag na contribution required. Solid ang actuarial foundation ng SSS para dito. Aabot sa 3.8 million pensioners ang covered ng program, 2.6 million retirement and disability at 1.2 million survivor pensioners. Pero tandaan, may 11 million senior citizens sa bansa at tinatayang nasa 4.3 million lang ang may pension. Mas marami pa ang wala. Kaya mahalaga ang pagsusulong ng basic pension for everyone, isang advokasya ng Akbayan Party List at ni Senator Risa Hontiveros. Bakit hindi kasama ang magre-retire sa 2028 sa SSS pension increase? Linawin lang natin na ang makikinabang nito ay yung mga existing pensioners at yung magre-retire hanggang 2027. Kung 2028 and beyond ka na magre-retire, hindi ka nasakop ng pension increase na ito. Ang dahilan? Napakababa kasi ng monthly salary credit before the contribution hike of SSS, kaya nila ito ginawa para makahabol ang mga minamahal nating mga senior citizen pensioners sa pagtaas ng presyo ng bilihin. O diba? May puso ang SSS. From 1994 to 2001, ang maximum monthly salary credit ay 9,000 lang. Then 2002 to 2013, itinaas ang maximum monthly salary credit to 15,000. And then 16,000 noong 2014 to 2018. Ngayong 2025, ang monthly salary credit ay 35,000. Ibig sabihin ang mga magre-retire ng 2028 onwards, mas may chance na makakuha ng malaking pension kung maguhulog sila sa higher monthly salary credit bracket. Bukod pa dyan, pwedeng mag-contribute ng pension booster voluntarily beyond the 35,000 monthly salary credit. This means na may pathway for preparing for higher pensions and private sector sa pamamagitan ng sariling sikap at pagpaplano. Ano naman ang impact nito sa ekonomiya? Dahil may dagdag na kita ang mga lolo't lola natin, mas lalaki ang purchasing power ng seniors. Siyempre, makakatulong din yan sa lokal na ekonomiya. Magandang boost para sa bansa. Kaya mga kasosyo at mga kanegosyo, magandang balita ito. Maliit man ang dagdag buwan-buwan, malaking tulong sa pang-araw-araw. Hindi ito one-time ayuda, monthly na matatanggap. Kaya dapat i-maximize natin ang contribution natin sa SSS para mas mataas din ang pension pagdating ng panahon. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.